Ngayong gabi sa Anggulo, tampok ang isa sa pinaka-controversial na manghula sa ating bansa. Si Madam Auring, nakilala sa mga prediksyon niya sa mga artista at politiko. Pinasok niya ang mundo ng showbiz at minsay nasabak din sa pelikula at telebisyon. Sa edad na 72, malayo ang nilakbay ni Madam Auring mula sa mga eskinita ng Divisoria. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang Anggulo. Sino nga bang hindi nagnais malaman ang kanyang kapalaran at mapaghandaan ang mangyayari kinabukasan? Yan ang dahilan kung bakit maraming kumukonsulta sa mga manghuhula at pagdating sa larangang ito, wala na nga sigurong sisikat pa kay Madam Auring. Bolang kristal, mga baraha, turban, Lucky Charms. Ilan lang yan sa mga paraphernalia ni Orea Sabalboro o mas kilala sa tawag na Madam Auring. Sa loob ng 5 dekada niyang karera bilang manghuhula. Welcome! Tuloy kayo, dali! Tuloy kayo, Morning, ma'am. Sige po. May aso ba kayo? Wala naman. Pasok kayo dito sa aking bahay na ano. Ang aga niyo po palang nagigising, ma'am. Yes, 4 o'clock pa lang. Gising na ako, nagpe-prepared na. No, mga extra simpleng closet. Kapansin-pansin ang sigla ng katawan ng 72 taong gulang na manghuhula. Ang next agenda niya, mag-shower at syempre, magpaganda. Uy, naku, pati rito pala. Paano na yan? Wala na ako secret sa inyo. Fresh na. Yes, na fresh. Okay. Ang groovy na manghuhula, ibinida pa sa amin na magaling siyang mag-makeup na walang kaharap na salamin. Mahirap ito i-makeup, ilagay na makeup, but for me, kabisado ko na aking mga mata. Nakakalabas po ba kayo ng bahay nang walang makeup? Hindi. Yan ang aking ano. Kasi ang katwiran ko, maganda ako lagi, kung may pera kay wala. Malayo sa malago at makulay na buhok ng madalas nating nakikitang suot ni Madam Auring, ang totoo pala niyang buhok, manipis at maikli na. At kahit manipis siya, talagang blonde pa rin. Blonde pa rin na siyempre, pula yan. Ito raw ang dahilan kaya nahilig siya sa mga wig. Ang kanyang koleksyon, umabot na nga raw sa 1,000. Ngayon pong araw na to, ano po ang naisipan yung maging buhok ninyo? Ito, Lady Gaga siyempre. Lady Gaga. Say. Tumulak na kami sa isang mall sa lungsod ng Caloocan, kung saan naroon ang kanyang hula center. Ano? Morning. Wala pa Pagpasok pa lang, agaw atensyon na ang manghuhula. Basta na kayo. 3 taon nang nakatayo sa mall na ito ang hula center ni Madam Auring. Hindi lang basta hula yung ino-offer niya dahil meron din siyang massage, pati foot spa. At dahil celebrity si Madam Auring, syempre, meron siyang free pictorial and autograph everyday. Kumpara sa ibang manghuhula, hindi pangkaraniwang fortune teller si Madam Auring. Sa dami ng kliyente niya sa showbiz, madalas na nagiging guest sa iba't ibang programa sa telebisyon para manghula at lumabas pa nga siya sa pelikula. May ilang kanta ring pinroduce si Madam Auring na siya mismo ang kumanta. Gaya ng kanyang single album na may asim pa, sinampulan pa kami ni Madam Auring. May asin, may asin, may asin pa. May asin, may bubuga pa. Ito naman pong mga artistang to, mga nahulaan na rin po yan. Isa lang yan sa mga nahulaan. Namumutik-tik sa mga larawan ng artista at mga personalidad ang dingding. Ito raw ang mga taong nahulaan na ni Madam Auring. Espesyal daw para kay Madam ang sikat na boksingero na si Muhammad Ali.
Si Ali raw kasi ang nagbansag sa kanya ng Madam Auring. Di pinakilala ako ng promoter. This is Madam Auring. This is Auring, the fortune teller. Tapos sabi niya, Madam Auring? Kaya nga lang. Hindi ako po. Binigyan niya ako ng pangalang Madam Auring. Pagbibida ni Madam Auring, nagkatotoo din ang kanyang hula kay Ali noon nang manalo ito sa kanyang laban kontra kay Fraser. Sabi ko, you will win this fight, sabi ko, in Trila, Manila. So kanya, you will win. Oh, really? Yes, sabi ko ganun. You will win. Yeah, 2 days pa lang nakalagay, dami reporter, 2 days pa lang nakalagay na sa mga dyaryo, sa kalsada yung mga prediction ko. 8 taong gulang pa lang daw siya nang matuklasan ng kanyang mga magulang ang kanyang kakayanan na manghula. Lahat kasi na sinasabi ko noon, bilang isang bata, pag sinabi ko na kung merong masusunog dyan sa lugar na yan, merong maaksidente dyan, merong mamatay dyan, bakit para namang lagi na nangyayari yung mga sinasabi ko as bata lang ako? Bagay na hindi raw madaling tanggapin, lalo na ng mga taong nakapaligid sa kanya. Yung mga kapitbahay namin nagalit sa amin dahil sabi niya, patigilin mo yung anak mo dahil pag hindi mo pinatigil yan, susunugin namin kayo. Pero lumakas daw ang loob ni Madam Auring na ituloy na ang panguhula nang maging kliyente niya, ang mamamahayag na si Julie Yapdaza. Sinabi ko sa kanya, alam mo Julie, magkakaroon ka ng isang anak na babae, yun ang huling magiging anak mo, Julie. Sabi ko sa kanya, babae. At yung batang yun ang magiging swerte mo sa buhay mo. Alam mo, sabi niya talaga ba? Alam mo yun, nangyari talaga yun. After na mangyari yun, ang anak siya talaga. Tama yung hinula ko, babae talaga. Simula noon, sumikat si Madam Auring at dumami ang kanyang mga kliyente. So FVR, GMA. Dagdag pa ni Madam, nasalat na rin niya ang mga palad maging ng mga kilalang politiko tulad ni dating Pangulong Estrada. Pero ikaw, sabi ko, magiging pangulo ka, magiging presidente ka, but you cannot finish your term. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang pagkatalo naman sa eleksyon ng pumanaw na si Fernando Poe Jr., nahulaan din daw ni Madam Auring. Nagpahula din daw po sa inyo yung pumanaw na Fernando Poe Jr.? Oo, takot sa akin yun. Wala akong magagawa kasi that's my prediction na Gloria will be the president. Kahit hindi ako naniniwala sa hula, sinubukan ko pa rin magpahula kay Madam. At yung karir mo, magiging successful ka raw. At para sa aking first-time experience sa pagpapahula, good vibes naman daw ang nakita ni Madam Auring. Lahat daw ng mga pangarap mo matutupad. Yayaman ka, sabi rin mo. Wow, gusto ko yun. Oo, magkakaroon ka ng maraming pera. Kanya lang, trial mo, tatandaan mo sa lab talaga. 100 piso hanggang 2,500 piso ang singil ni Madam Auring sa kanyang panghuhula. Depende sa dami ng tanong at kung gaano kadetalyado ang hulang gusto ng kliyente. Nasa 2,000 kada araw daw ang kinikita ni Madam Auring sa kanyang negosyo. Sa tinagal-tagal ni Madam Auring sa showbiz, naglaylo na rin siya sa kanyang showbiz career. Pero git niya, hindi pa siya laos. Papasalamat ako sa mga award night. Ang laking tulong sa akin kasi doon ko nakikita na hindi pa ako laos dahil ang dami nagkakagulo sa akin. Ang mga camera nakatutok sa'yo. Oo, sa kanila, nagiging katawa-tawa ako, no? Dahil nakaayos ako, dumating ako. Pero I'm invited. Secured tayo Bandang alas 7 na ng gabi nang umalis si Madam Auring sa kanyang hula center para umuwi. Bago magpahinga ang groovy na manghuhula, nagtanggal muna ito ng makeup sa kanyang mukha. Good night! Diyan na kayo, tulog na ako! Hindi pangkaraniwang manghuhula si Madam Auring dahil ang kanyang mga kliyente, mga sikat na tao, artista at politiko. Kaya naman mistulang pang celebrity ang buhay niya at sa kabila ng edad na 72, gagawin niya ang lahat para manatiling bata at maganda.
Hindi namin sinayang ang pagkakataong makasama si Madam Auring at ang kanyang buong pamilya. Dahil summer, isang resort na madalas nilang pasyalan ang kanilang destinasyon. Sa ilalim ng init ng araw at sa kabila ng dami ng tao pagdating sa resort, inangkin ni Madam ang nag-iisang bench para makapag-sunbathing. Sa edad na 72, hangad pa rin niya ang magpaganda at magmukhang bata. Kaya naman gumastos ng malaki si Madam Auring sa pagpaparetoke ng iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Siyempre, number 1, ang aking nose. Oo, nose. Sa munod, yung eye bag, eyeliner, eyebrow tattoo. Yan, eyebrow tattoo. Tapos... You lift your lips, ayun na yan. wala, natural. At saka yung boobs. Breast Diba? augmentation. Tapos medyo pagdating ko ng mga 45-50, medyo nagsasag na yung face mo. Pinabanat ko yan. Until that time, ang tagal-tagal na noon. Hanggang ngayon, ganito pa. Pero ngayon, masasabi mo ba na kontento na ako sa kung anong meron ako? Kasama na yung mga pinabago mo. Oo, kasama na. Hindi pa rin ako kontento kasi ayokong tumanda. Yung mga anak mo pala, hindi ba sila parang, Mami, tama na. Ang dami mo nang pinabago sa mukha mo, sa katawan mo. Hindi, kasi baliktad eh. Hindi nila ako makontra. Kasi pag ang tanong nila, Mami, ako rin ha? Pati ang mga anak ni Madam Auring, retokado na rin tulad ng kanilang ina. So, ikaw, sa sarili mo, sa katawan mo, may mga pinabago ka na rin pala. Wala pa. O, ba't sabi niya sa ilong? Ilong lang. O, gusto niya ilong. Yung ilong, pinabago mo na. Ipinaretoke ni Madam Auring ang mga ilong ng 3 sa 4 niyang anak, sina Marites, Marilyn at Russell. Bata pa lang sila, nire-retoke ko na rin sila. Kaya tangos king ilong, gano'n. Ang pagpaparetoke, obsession na ngang maituturing para kay Madam Auring. Resulta raw ito marahil ng mapait na karanasan noong siya ay bata pa. Ano ba yung meron sa pagtanda na parang takot na takot ka? Eh di ba natural process yun eh, aging is a natural process. Bakit as much as possible talagang iniiwasan mo na mangyari sa'yo? Ako daw yung pinakapangit na anak ng mother ko nung maliliit pa kami. So parang tumatak sa utak ko talaga, pagkakakain ng masarap kasi, bakit nga ako naman yung kapatid ko, pinakakain yun ng adobong baboy. Ako, matamis na manilang. Ay nako, kasi pangit ka. Tumatak daw kay Madam Auring ang sinabi ng kanyang ina. Kaya naman simula noong 20 taong gulang siya, sinisigurado raw niyang palagi siyang magiging maganda sa mata ng iba. Paggising ko sa umaga, kunin ko kagad yung lipstick ko. Wash ko walang ano yan, lipstick ka nga, pulbos ka nga. Pero ang kagandahan ni Madam Auring, di lang daw dahil sa siyensya at make-up. 4, 5, 6, Pinananatili niyang malusog at masigla ang kanyang katawan sa pamamagitan ng exercise. Regular siya nagpupunta sa Quezon City Memorial Circle para mag-jogging. Nang umagang iyon, pinakita niya sa amin ang kanyang routine kasama ang kanyang jogging buddies na sina Aleri at Shaggy. Inaamoy niya. Weights ka kasi alam mo naman pag umiidad ka na, yung mga nagsasag na yung mga muscle mo dyan, di ba? Pero kung makikita mo at the age of 72, wow, makikita mo talaga na firm pa rin hanggang ngayon. Sa kabila ng pagpapaganda tulad ng pangkaraniwang babae, maraming beses na hindi naging maswerte sa naging karelasyon si Madam Auring. Boyfriend ako ng boyfriend. Ano kaya ang tunay na pag-ibig? Sabi ng gano'n. Ang pinaka-kontrobersyal sa lahat ng mga minahal ni Madam Auring, si Archie Mendoza. 21 anyos lang si Archie nang nakarelasyon ang nooy mahigit 60 anyos nang si Madam Auring. Since marami rin yung mga halos mga nakarelasyon mo, may December affair, ika nga po. Excuse the language, pero naramdaman po ba ninyo, isa man sa mga yun na pineperahan lang kayo? Ako rin yung may pera, alam ko kung talagang kukwartahan ka o hindi. Isa raw sa sekreto niya sa kanyang makulay na love life, ang kanyang mga gayuma.
Ang larawan ng minamahal nilalagay sa supot na ito, pero ang orasyon, isang malupit na sikreto na tanging siya lang daw ang nakakaalam. Binibenta niya mga gayumang ito sa halagang 60 pesos bawat isa. Ngayon naman, kumusta yung puso mo? Siyempre, meron ding love life, kaya lang, kumbaga, tinatago ko muna sa basement. Sabihin ko sa yung totoo, bihira sa tao sa panahon ngayon, yung magtsatsaga sa'yo na hindi makikinabang sa'yo. Panghuhula at pagpapaganda, yan ay kinabuhay ni Madam Auring. Yan din ang umahon sa kanya sa kahirapan sa lugar ng kanyang kapanganakan, sa Divisoria sa Maynila. Kahit na malayo na ang narating ni Madam Auring sa biyahe ng kanyang buhay, ang isa sa di niya malilimutang ruta, ang Divisoria sa Maynila. Dito kasi ipinanganak at lumaki ang sikat na manghuhula. Bigyan ka na lang namin shooting. Pag-akyat ni Madam Auring sa jeep, bahagyang nanginig ang kanyang mga tuhod. Ay, mararanasan ko naman ngayon ang Divisoria na mag-jeep. Talaga naman. Naalala raw kasi niya ang lubak na pinagdaanan niya sa kanyang buhay. Siguro mga 10 taon na rin siguro na ang buhay ko'y parang normal. Akyat, baba, akyat, baba. Panganay sa 6 na magkakapatid, 9 na taong gulang pa lang si Madam Auring nang naging kasama siya sa pamamasada ng kanyang amang jeepney driver na si Jaime Sabalboro. Mahirap daw ang biyaheng kanyang pinagtas sa piling ng ama. Kasi yung partner ko medyo hindi maganda yung mainit ang ulo niya. Kaya wala, pag ako naman ang nasa bahay natin, umuwi na siya. Kahit wala kang kasalanan talaga, may bugbog kang aabutin talaga. Bossing, okay, ito bayad namin, no? Uy, salamat na marami. Mabagal ang daloy ng trapiko, kaya nagdesisyon si Madam Auring na maglakad na lang. Kuya, para! Oy, thank you very much, ha? Sa patuloy naming paglalakad, di ininda ni Madam ang maputik na daan. Ang panahon, tila may sumpong. Pero may pangontra naman daw ang manghuhula rito. Layo-layo, balik sa ibang araw. Go away, come again, another day. Rain, rain, come away. Rain, rain, come again, another day. Mukhang nag-enjoy ang langit sa kanyang tinig. Muling nagpakita ang araw. Ayan, merong sunshine. Look at the sunshine. Tuloy na naman ang paglalakad. Nakatawag pansin kay Madam ang mga itinitindang peluka. Blonde eh. Magkakano bentahan niya ng ganyan? 200 Mahal. Pati sa makukulay na bonnet, naakit din siya. Sadyang mahilig daw siya sa pagbili ng mga wig at sombrero. Kailangan natin yung mga social na. Ayan ang aking prayer. Rain, rain, go. Pero ang mga paninda sa kariton pa rin ang paborito niyang pakyawin. Alam mo, naalala ko nung araw, tindera rin akong kamukha mo nung araw, kaya hindi ako kuripot, hindi ako tawad ng tawad. Pero dagdagan mo na lang 1 kilo. Batang Auring pa lang, katuwang na siya ng inang si Luciana Damian sa paglalako ng isda dito rin sa Divisoria. Eksperto raw si Madam sa pagpili ng prutas. Pero may isang bagay siyang hindi napili ng gusto. Hindi ko napili ang asawa na magiging mabait sa akin. Ang hirap! Sa pag-aakalang ang pag-aasawa ang magtatapos sa malupit na buhay sa piling ng ama, taong 1964. Pinakasalan niya si Ramon Erfelo na isang architect. Nagbunga ang kanilang pagsasama ng 4 na anak. Sina Marites na isa ring manghuhula at kilala rin bilang Madam Therese. Ang yumaong si Marilyn, si Rustico at si Ricardo. Pauwi na kami nang biglang tumuloy ang buhos ng ulan. Pero in the mood pa rin si Madam Auring. Mga nobyo ko ay na
wala. Mga gusto ko ay naglalaho. Mamasa-masa, mamasa-masa, mamasa-masa ang aking mata. Maging ang tindero ng ubas na aming nadaanan, kinantahan din ni Madam. Mamasa-masa, 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 mamasa-masa. Medyo tinatanong nga nila, how is my love life? Kaya ko pa rin ba? Alam mo, sagot ko, still kaya ko kasi ano pa ako, juicy pa. Juicy. Hindi ba? Dito, baka ako. Ito na ang aking kitchen. Maghapon man ang ginugol sa palengke, siya pa rin ang toka sa kusina. Efron! Para hindi ako maluyan. Pagka ano siya, Ibinisto niya sa amin ang sikreto ng kanyang adobo. Ang sikreto ng adobo ko, yung nilalagyan ko ng ng kasugba. Napakasarap, very delicious talaga. Yun. Lagyan natin ng paminta. Sinisiguro raw ni Madam Auring na ang bawat inihahain sa pamilya extra special. Sa wakas, ready na ang adobo ala Madam Auring. O mga apo, Regina, kakain na tayo, matet! Ano sabihin mo kay Madam? Yung cute niya. Dahil daw sa sipag ni Madam, nakatikim sila ng marangyang buhay. Gusto ko yung buhay. Kasi ako, lumaki na ako ng maganda na yung buhay ni Mami. Hindi ko na inabot yung totally talaga na hirap si Mami. Dahil masasarap na kinakain namin, lagi kaming bit-bit. Sa dami ng mga hinarap na batikos at pagsubok, positibo raw ang disposisyon ni Madam sa buhay, kung kaya't di ito lumuluha. Pero noong buwan ng Hunyo taong 2010, lumabas ang kahinaan ni Madam nang mawala ang paborito nitong anak na si Marilyn sa edad na 44, sanhi ng heart attack. Naiwan sa pangangalaga ni Madam ang 2 sa 5 mga anak ni Marilyn. Sana bantayan mo kami palagi, itong mga anak mo, yun ang wish ko. Ginunita niya ang mga huling sandaling kasama si Marilyn. Sa lahat ng anak mo, kailangan gumagawa ng sulat sa akin. Mommy, you are the wonderful mother in the world. Sabi niya lagi sa akin, Mommy, you are the wonderful mother in the world. Hindi ko miss ko. Wala na sumusulat sa akin. Ang bahay na ito sa isang exclusive subdivision sa Tandang Sora sa Quezon City ang natitirang yaman ni Madam. Halos 500 metro kwadrado ang laki ng tirahan. Ang ganda nito, unti-unti nang kumukupas. Nang silipin namin ang dating kwarto ni Madam Auring, may bakas pa ito ng marangyang buhay na iniwanan. Dito siya nanirahan kasama ang anak na si Marilyn sa loob ng mahigit 2 dekada. Ang plano ko ngayon talaga, ipagbili ko na siya, tapos para magkaroon ako ng bagong buhay naman. Sa nilakbay na buhay ni Madam Auring, naranasan niya ang maligaw at madapa. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nadadala niya ang sarili ng may ngiti. Hindi mo makahalata na ako'y, kumbaga, bumaba na yung aking pinansyal, yung aking kabuhayan, o ano. Hindi, basta ang katwiran ko, kung ako magiging pamamayaan ko sarili ko, hindi ako magiging maganda, papahalata ako sa tao na ako'y walang pera o konti ang pera ko, eh, siyempre, hindi ka naman bibigyan yan eh. Bakit mo pa kailangan magsikap ka? Nalagas man ang lahat ng kanyang pinaghirapan, maiiwan raw sa kanya ang isang yamang di maaagaw ni numan. Masabi ko sa inyo, dahil ko ang pinakamayamang tao. Kaya wala akong regret eh, kasi ang kayamanan ko yung yung pangalan ko eh.